Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Gemini, po na mensahe po ninyo, let go and let God. He's had a plan for you all along. Okay? Parang there is an energy of surrender din dito. No? I-let go mo na yan. Tigilan na ang pag-worry. 'Di ba? Huwag na tayong ma-stress over something that is beyond our control, and let's just allow God to take care of it for us. No, Gemini? Huwag na nating kontrahen ang mga nangyayari. May mga pagbabago siguro na maaring nag-unfold or mag-unfold na maaring kinokontrol ninyo or maaring nilalabanan ninyo, nire-resist, yung mga ganon. Ano? So, let's just allow the destiny to unfold at its own pace, Gemini. Let's surrender everything to the divine. At siya naman talaga yung may desisyon, 'di ba? Nasa sa kanya naman 'yon. Whatever is part of his plan, yun ang nag-unfold. Kaya let's just surrender to God, no? Para wala tayong worry, wala tayong stress, 'di ba? Ang mahalaga, nakikinig tayo sa divine guidance, nakikinig tayo sa ating intuition kasi yun din ang gagabay sa atin kung ano nang dapat nating gawin. What else? We have practice leads to mastery. Mastery brings you closer to the divine. Ayan. So, good practice makes perfect. Makes you perfect, di ba? Maaring ito yung sitwasyon ninyo sa ngayon. No, na huwag kayong sumuko, huwag ninyong i-give up. Kung nagawa ninyo isang beses, hindi nag-materialize, ginawa ninyo isang beses, hindi naging successful, give it a try another time. 'Di ba? Try and try until you succeed. Hindi ba? May ganong merong ganong kasabihan. Kaya, keep practicing. Keep practicing hanggang sa ma-master ninyo. What else? Sometimes, you may think God isn't listening because He didn't answer your prayer. Later, you may be thanking God for that unanswered prayer. Ayan, siguro parang blessing in disguise ito, Gemini, no? Na minsan nagtatampo ang iba sa atin, dahil hindi nangyayari yung hinihingi natin. Hindi nagka-come to fruition yung hinihingi natin. Pero marirealize ninyo later on, na maraming salamat, God. Kasi kung binigay mo or kung nangyari yung gusto ko, hindi ako nakarating sa ganitong sitwasyon. 'Di ba? Yung mga ganon. Kaya, kung ano talaga, importante na kung ano yung nangyayari sa buhay natin, let's just embrace it. No, wag na nating kontrahen, wag na nating ipagpilitan ang gusto natin, wag na nating i-insist kung anong hindi pwede, kung anong hindi nararapat, ginagawa ng paraan. 'Di ba? Na kahit may mga signs na hindi dapat, talagang minsan meron iba sa atin na stubborn, talagang pinagpipilitan, pinagsisiksikan. 'Di ba? Sometimes hindi na natin kailangan gawin 'yon. Hindi natin dapat gawin 'yon, no? Kasi nga may mga bagay na dinideny sa atin ng universe. It's because it's not for us. It's not meant for us, or it's not for our best interest. It's not for our highest good. Kaya, wag na nating ipagsiksikan pa. 'Di ba? May mga ganon. Kaya, mahalaga na makikinig talaga tayo sa ating intuition. It's always important for us to listen to our intuition because our intuition will always give us a signal what is best for us, anong dapat nating iwasan, anong dapat nating i-avoid, yung mga ganon. Okay? So, what else? When you love yourself, it's easy to love others. That's very true. Paano kayo magbibigay nang wala naman kayo? Paano kayo matututong gawin ang isang bagay na hindi naman ninyo alam? Yung parang ganon, 'di ba? So, pero pag mahal ninyo ang sarili ninyo, ibig sabihin marunong kayong magmahal. Alam ninyo kung paano magmahal. Kaya, it's so easy for you to love other people, 'di ba? So, what else? When you awake in the morning, ask yourself, what can I do today to become the person I want to be? Napakagandang words to ponder.
pagkagising, 'di ba? Before you start your day, magandang itanong din ito sa sarili ninyo na ano magagawa ko ngayon, no? To become the person I want to be. 'Di ba? That will inspire you to take action towards whatever it is that you want to achieve, that you want to accomplish, that you want to become. 'Di ba? So, magandang pagmuni-munihan yan every day. 'Di ba? So, what else? Para mas ma-inspire kayo, ma-motivate kayo. Turn your face toward the sun and welcome the day. Ayan. So, dun tayo sa positive lang. No, positive mindset, no, positibong pag-iisip, 'di ba? Doon lang tayo sa masaya, doon tayo sa optimistic na attitude, no? And yun ang bitbitin natin as we welcome the day, as we embrace a new day. Dapat excited lang tayo, masaya, maganda ang gising. Live by faith, not by fear. Know in your heart and soul that God gave you the ability and courage to carry out great plans. Huwag kayong matakot, Gemini. There should be no room for fear, no, sa buhay natin. But instead, buhayin natin ang hope and faith sa puso at sa isip natin. Kasi kapag takot ang namayani sa buhay natin, may i-stuck lang tayo dyan, Gemini. Where you are, dyan lang kayo. Kasi kahit maganda yung ideya ninyo, maganda yung plano ninyo, you won't be able to move forward. Kasi fear will hold you back. 'Di ba? Pipigilan kayo ng takot na mag-take action kayo. Kaya kahit maganda ang plano, maganda ang ideas, there's no progress. 'Di ba? Kung takot ang hahayaan ninyong mamayani. Kaya release, no? Release that fear. Okay? Release that fear. Para magawa ninyo kung ano yung mga gusto ninyong gawin. Magtiwala kayo sa sarili ninyo, magtiwala kayo sa inyong mga kakayanan, magtiwala kayo sa Panginoon. 'Di ba? And with God, nothing is impossible. Lahat posibleng mangyari. Kaya kapit lang kayo doon. Spend as much time with your loved ones as possible. It's time you'll never regret and time you'll never get back. Yan, napakahalagang reminder din ito para sa inyo, Gemini, na habang may panahon kayo, no, magbigay din kayo ng oras para sa inyong mga mahal sa buhay. Wag nating ilagay lahat ng oras natin sa paghahanap buhay, pagtatrabaho. Oo, kailangan natin yon, kailangan natin mabuhay. Pero kailangan din natin na magbalansehin ang lahat. Magbigay din tayo ng oras sa ibang bagay, no? Lalo-lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Let's give time, 'di ba? Quality time sa kanila din. Kasi habang nandiyan sila, ipakita na natin ang pagmamahal, yung concern natin, pag-aalaga sa kanila. Sabihin na natin sa kanila kung ano yung mga gusto nating ipahayag sa kanila. No? Let's take every opportunity that we have na makasama sila, na ma-express natin yung pagmamahal sa kanila, masabi natin sa kanila kung ano man ang gusto nating sabihin, 'di ba? Because we never know. 'Di ba? We never know. Life is very unpredictable. Hindi natin alam kung gaano pa natin katagal sila makakasama, hindi natin alam kung kailan uli natin sila makikita, 'di ba? Kaya habang may oras tayo, habang may panahon, habang nandiyan din yung mga mahal natin sa buhay, let's make sure na napaparamdam natin sa kanila yung pagmamahal, nagagawa natin yung mga bagay na gusto nating gawin para sa kanila as much as possible. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe para kay Gemini. Final message ninyo for today. We have self-criticism. We, your angels, ask you to please be more compassionate towards yourself. Okay? Wag ninyong stressan ang sarili ninyo. Wag ninyong pahirapan, ano? Observe the times when you have critical thoughts about you and make an effort to replace these negative thoughts with positive, loving ones. You are a wondrous being of light, even if at times you think you are less than perfect. Remember that God and divine perfection exist in all things. Okay? So, love yourself instead of pahirapan ninyo ang sarili ninyo, i-criticize ninyo ang sarili ninyo. Yung parang
wag nyo namang pahirapan ang sarili ninyo ng sobra-sobra na to the extent na nai-stress na kayo, to the extent na parang nakakulong na kayo sa isang box na wala na kayong ibang nagagawa, kundi kung ano yung expectation ninyo para sa sarili ninyo. Okay? Be compassionate to yourself. Okay? Love yourself. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.